Okay, may PBB na. Gawa na tayong ISAT. Good afternoon, ma'am and sir. Ang gagawin natin ay ang automated ISAT. Una po ay click natin yung link na nandun po sa GC natin. After clicking the link, click lang natin yung Annex A, Teacher Self Assessment Tool. Ito, download. Click download. Hintayin lang natin siyang ma-download. Tagal. Yun. Pagka-download, open folder, extract file, extract here. Yan. Tapos open natin yung folder mismo, ISAT for Teachers. Right click, properties, unblock, apply. Okay. After nun, pwede na natin pag-encodean yung ISAT. Select career stage, beginning towards proficient, teacher 1, 2, 3. Click agree. Ito po, Central Luzon, Division, Bulacan Province. 15854, 5 school ID, caps lock natin yung San Antonio Abad Elementary School, school name. Itong ating school type ay rural. School size large. Curriculum kinder to grade 6. First name, middle name, personal information lang po yan. Position, drop down arrow yung iba. Regular, permanent, employment status, age bracket, to gender, years of teaching, educational obtain or educational attainment. Dito po level taught, kung elementary po, kung kinder naman po ang hawak ay kindergarten. Dapat email, ito naman sa TIN number, hindi ko kabisado. Yan. Tama ba? 334 797 797. Okay. Areas of specialization, pag Gen Ed, others na lang. General Education. Pagka major nyo ay high school, tick lang kayo dyan. Dito sa subject to, halimbawa GMRC, click next. Kung pwede na tayo magsagot, meron tong 7 domains. Yung electronic self-assessment tool or ISAT. Ngayon, kapag magsasagot tayo, halimbawa dito sa number 1, content, knowledge and pedagogy. Dito sa 1.1.2, kung ang level of capability natin ay very high, ang priority for development natin ay magiging low. Counterpart lang siya. Bawa dito high, moderate. Pag moderate naman, high ang ating magiging priority of development for development. Ganun lang po. Counterpart siya. Kasi hindi mo naman pwedeng sa number 1 mo high, tapos priority mo pa rin siya. Siyempre, less priority mo na yun kasi mas malakas ka na doon. Kapag medyo, halimbawa ako, mahina ako sa maintain learning environment, low, ang magiging priority for development ko dyan, very high. Ganun lang po. Kumbaga alternate lang sila.
Tandaan lang natin kapag pag ang level of capability ay very high, low po o yung priority for development. Bilisan ko na lang po yung pagsasagot. Kailangan po kahit paano merong low dyan kasi doon tayo tututok, doon tayo po-focus to strengthen the weaknesses. Bawa itong gawan ko ng low ay to display provision. Low. Magiging high siya. Mamaya makikita natin pag gumawa tayo ng DP or development plans. Bilisan ko na lang para matapos agad. Yan po. Tapos next, kailangan walang malaktawan para maka-next. Dito naman sa core behavioral competencies, ganun din. Hanapin mo kung saan ka mahina, ayun ang bigyan mo ng 3. Sa akin dito yung prioritize work, tasks, and schedule through Gantt charts, checklist, etc. to achieve goals. Kasi lagi akong late, kaya kailangan kong pagpukusan yung weakness na yon. Like magpasa ng report, ganun. Kailangan kong magamot yun. Doon ako magpo-focus. Yun, okay na siya. Ngayon, pag generate natin yan, save mo lang. Tapos lock, maglagay tayo ng password 158545. Click OK. Okay. Pwede natin siyang i-print para makita agad natin yung level of capability natin kung nasan yung low. Ayun ang basis ng developmental plans po natin. Click finish para mapunta na tayo sa development plans view. Yan. Dito sa strength, halimbawa dito sa summary, check natin. Sa indicator 1, kung very high naman lahat, wala tayong ilalagay. High, very high. Pagka may low, halimbawa dito, sa domain 1, sa year 2, meron kang low. Ito yung low. Type natin, hindi kasi siya pwedeng i-copy paste. Type muna natin siya sa notepad. Display. Ayaw. Yan. Displayed. Proficient. Patient use of mother tongue. Filipino and English to facilitate teaching and learning. Yan. Yan. Tapos control A lang natin siya. Control X o cut. Lagay natin dito sa developmental needs. Functional needs, hanap ka dito ng very high or high. Halimbawa, itong number 1, applied
knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Copy mo lang siya at paste mo dito sa strength. Ngayon sa learning objectives, ito yung gagawin mo na intervention. Itong displayed proficient. Ngayon to enhance, pwede mo siyang i-type na lang din, to enhance the use or the proficient use of mother tongue Filipino and English to facilitate teaching and learning. Yun. Dito naman sa intervention, yung dati natin ginagawa, to attend or attend seminars, workshops, and trainings regarding the enhancement of the language. Or pwede na yan. Tapos timeline, year round. Tapos dito sa resources needed, syempre yung speaker person or spokesperson, human resource. Yan, ganun lang siya. Tapos sa core behavioral, check natin kung ano yung dyan, kung ano yung mababa. Yun yung kanina. Yung number 3, ito, prioritize work. Type na lang ulit natin sa notepad para madali siyang ayaw mo. Number 3, prioritize work task and schedules through Gantt chart, checklist, etc. to achieve goals. And cut mo yan, lagay mo dito sa developmental needs ng core behavioral. Tama ba? Tapos yung sa strength, hanap ka lang dito ng 5, set personal goals and directions, needs and development. Cut mo lang din at paste mo dyan. Tapos ganun din, magiging to prioritize work, yung magiging objective, transform mo lang yung sentence, schedules through Gantt charts, checklist, etc. to achieve goals. Tapos yun lang din, attend seminars, workshops and trainings year round
human resource. After nun, okay na. For behavioral skills. Ito pa pala. Leadership competencies. Wala naman tayo nung letter C. PPST indicators. Dito sa action plan, hanapin natin yung low tayo. Yan nga, yan yung isa. Ito, displayed proficiency. Under siya ng saan yan? Wala. Yun. Content, knowledge, and pedagogy. Lagyan mo dito sa PPST indicator. Displayed. Yun lang din yung kanina. Yan. Displayed proficient use. Proficient use of mother tongue Filipino and English. To facilitate teaching and learning. Yan po. Tapos sa learning objectives, yun lang din. To enhance the proficient intervention, attend seminars. Workshops and trainings. Timeline year round. Resources, human resource. Ayan po. After nun, Rati, ikaw mismo yung gumawa. Ayan. Ito mismo yung mapupunta sa certificate of completion natin. Rater, Sir Santi C. Cruz, approving authority, Principal Benida T. Alcos, PhD. Yan po. After nun, hide extra rows. Pwede rin naman. Okay na. Control S lang po. Tapos, save natin ng may file name. Save as natin dito sa desktop para mas mabilis makita. Lagay mo na lang Belen MOL Kimsey. Yan ang format layout ng file name. Belen Lemuel Kimsey _ESAT for teachers 2025-2028. The save mo lang. Kailangan po lahat tayo ay mayroon nun para makapag-generate ako ng certificate. I-upload po natin doon sa Google Drive. Kasi kung wala po tayong ESAT, hindi po magkakaroon ng certificate. Ganito po yung mangyayari doon. CICT po yung mag-generate no
certificate. Sa baba, consolidate. Lagay ako ng division, schools, division of Bulacan, address Pandi, SS2 RS ako. Name of school head or ICT coordinator. School head. School principal for. Ayan po. Tapos na. Ngayon, gawa ako ng folder ISAT 25-26. Yung kaninang ginawa ko, lagay ko lang. Kumbaga dito ko lalagay yung konso. Lahat ng teachers na naka-accomplish ng ISAT para makapag-generate ako ng certificate. Halimbawa yun, yung nag-iisang file na yun, yung gawa ko ISAT. Yan. Load ko lang siya. Tapos, yun. Meron na siyang certificate. So, nakikita yung certificate. Generate certificate. Yun. Meron na siya. Ito na yung aking certificate. Generate. Yes. Facilitate macros. Sim folder ito. Download Annex A. Yan. Yan ay pre-print ko ngayon. Generated ng Excel. Kailangan makatapos po tayo. Yun lang po. Maraming salamat.